Himayin pa natin ang Day 8 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kausapin natin ngayon si Attorney Barry Gutierrez, dating mambabatas at ngayon political analyst. Magandang gabi po, Attorney Barry. Magandang hapon na Miss Nina. Anong assessment niyo po sa Day 8 ng impeachment trial? Well, mukhang as expected naman dahil ang naanunsyo nung nakaraang linggo pa ay haharap si NBI Director Melvin Matibag. At yun nga ang hinarap ng prosecution ngayong hapon. Sa tingin ko, wala namang kagulat-gulat sa kanyang mga sinabi. Siguro ang pinaka-bago na dito, yung nilalaman ng affidavit ni dating police officer Las Cañas. Pero maski yung admission nung dokumentong yon ay pinagtatalunan pa kung papayagan ng korte at pansamantala lang na pinayagan ni Presiding Officer Chis Escudero bilang bahagi ng naratibo ni Director Melvin tungkol sa investigasyong kanyang sinasagawa. Pero expect natin na pag umabot sa dulo, presentation na ng actual documentary evidence, tututulan muli ng depensa ni VP Sara ang pagpaka-admit dito sa bahagi na ito. Pero yung iba namang mga portions ng kanyang testimonya, in-expect na natin na yun ang ilalabas. Ang medyo mainit dito yung cross-examination na ginagawa ng Defense Counsel dahil kung mapapansin natin, pumasok na maski sa mga personal na buhay ni Director Matibag, pati yata yung connection niya sa kanyang asawa na kasalukuyang membro ng Kamara ay bring up dito. So kita natin dito na talagang sinisikap ng depensa na gamitin ang lahat ng pwede nilang gamitin para masira ang kredibilidad nitong testigong ito. Yun nga, binring up na yung asawa niya ay mambabatas at isa ka sa mga nag-file or nag-endorse ng impeachment, di ba, ni VP Sara. Tapos binring up din na kolumnista siya, di ba? At kesyo nagsulat ng mga articles na may salitang Bratinela referring to VP Sara. Ano po ang inyong masasabi diyan at anong connection nito sa impeachment sa kanyang testimonya? Well, kung tutusin, wala naman direktang connection ito dun sa kanyang investigasyon o sa laman nito. Pero pinayagan ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na i-pursue ng depensa itong line of questioning na ito dahil tinanggap niya ang paliwanag na ito ay pang-test ng kredibilidad ni Director Matibag. At sa tingin ko naman, sa puntong ito, given na hindi naman tayo formal na parang courtroom trial, tama naman na magbigyan ng leeway ang depensa na i-pursue yung ganitong klaseng katanungan. Bahala na kung magiging matimbang itong mga sagot dito sa magiging desisyon ng mga senator judges natin at sa perspektibo din ng publiko. Kasi sa tingin ko medyo risky yung ginagawa ng depensa dito sa taktikang ito. Sa kabilang banda, na ipalabas nila na may mga previews na mga opinion na lumabas na si Director Matibag habang hindi pa siya na-appoint sa NBI na parang medyo critical dito kay VP Sara Duterte. Pero sa kabilang banda, sa isang sagot din niya, binanggit niya specifically na yung terminong Bratinela ay hindi nanggaling sa kanya kundi narinig daw niya sa ama ni VP Sara, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, kumbaga, makikita dito na yung ganyang klaseng taktika, pwedeng i-allow yan, pero meron niyang risks din sa depensa, gaya nga ng nakita natin kanina. Oo nga, narinig ko yon. Sinabi niya, andun po, parang nandun pa nga siya, di ba? Siya pa mismo nakarinig na sinabi raw ng dating presidente at ama ni VP Sara na mismo yung tatay niya tinawag siyang Bratinela, kaya dun siya na-inspire na isulat yung opinion na yon. Yes. Well, tingin niyo po sa lahat ng ito, natibag ba ng depensa si NBI Director Matibag? Well, sa kasalukuyan, sa tingin ko, hindi pa. Dahil maaaring nakapag-raise sila ng mga ilang issues na parang ang direksyon sana ay maipakita na matagal nang
mayroong mga opinyon na kritikal laban kay VP Sara si Director Matibag, na ipalabas nila na yung kanyang asawa ay pumirma nga dito sa impeachment at isa sa mga bumoto para suportahan na itong impeachment. Pero yung sa mismong laman ng investigasyon, yung validity halimbawa nung mismong video na ilang beses nang naipakita sa kurso ng proceedings na ito. Yung sinabi ni VP Sara doon sa video na yon. At yung pagseryoso ng NBI doon sa kanyang mga sinabi at yung pagkasagawa nito ng investigasyon. Yung kanyang mga tinuro na dati pang mga pananalita na binitawan ni VP Sara, ng kanyang mga kapamilya, at yung naging reaksyon ng ilang tao online, tingin ko hindi yon na nabasag. Kumbaga, nakapag-raise sila ng konting issue tungkol sa kanyang objectivity, maaari. Pero maski yun, tingin ko, hindi pa naman na completely na-establish. Pero yung pinaka-substance, yung pinakalaman ng testimonya ay hindi nila natibag. Opo. Di ba sa pagkakataong ito? So, sa tingin niyo po na-establish ng NBI na threat to national security itong nangyari na verbal threats ni VP Sara o nananatiling verbal lang ito? Gayong isiniwalat niya ni NBI Director Matibag na meron pala silang mga persons of interest na kinausap na raw nila or kinausap ni VP Sara para ipapatay sina Pangulong Marcos, persons of interest na kinausap si VP. Na narinig naman natin sa video, gaano po ito kahalaga sa impeachment? Bahagi yan sa tingin ko nung importanteng lumabas sa testimonya ni Director Matibag, Miss Nina. Pero ang isa pang tingin kong nakapagtibay dun sa teorya ng prosecution dito ay yung paglatag ni Director Matibag nung ginawa nilang yung 5 batayan kung bakit nila sinasabi na sa tingin nila ay seryosong pagbabanta itong nangyaring ito. So, isa-isa nila yan, di ba? Kasama dito yung previous na mga sinabi yung pagkatao ng tao, yung kakayahan ng tao mismo, at iba pa. So ako, matibay yung bahagi na yun ng kanyang testimonya dahil pinalabas dito yung buong balangkas na ginagamit ng NBI sa pagsukat o pagsuri kung siseryosohin ba ang isang pahayag o hindi. Opo. At lumabas din dito na malinaw na sa tingin nila, hindi lang ito salitang basta-basta binitawan, kundi salitang kailangang seryosohin dahil merong kakayahan at merong kasaysayan yung taong nagbigkas ng ganitong klaseng banta para nga aksyonan itong ganitong klaseng pagkilos. At sinabi rin niya na dahil nga sa kanyang influence at pagiging vice-presidente, meron siyang mga supporter, maaring maudyok ang ilang mga sumusuporta sa kanya na gawa ng aksyon itong panawagan na ito. So tingin ko, napaka-importanting bagay yun na na-establish dito sa testimonya ni Director Matibag na sa kabila ng cross-examination sa kasalukuyan ng depensa ay hindi pa nila sapat na nababasag o nalalagyan ng sapat na kwestiyon. Opo. At sa tingin niyo po, sapat na ba yung findings ng NBI para mapatunayan na may grave threats and betrayal of public trust nga itong ginawa ni VP Sara? Well, kailangan nating hiwalay yung grave threats bilang isang criminal case. Dahil ilang beses din naman pinaliwanag ni Director Matibag, yung grave threats bilang criminal case, kasalukuyang pending pa rin yan sa Department of Justice. DOJ na ang magpapasya kung magsasampa sila ng aktual na kaso sa korte para habulin si VP Sara dito sa aspetong kriminal. Pero kinlaro din niya na kahit na hindi pa nagkakaroon ng criminal case o criminal conviction ng grave threats na formal, dun pa lang sa sinabi mismo ni VP Sara na meron siyang kinausap at kinuntratang papatay sa Pangulo. At sinabi niya ito publicly sa isang press conference, ay tumatawid na yon sa kanyang opinion doon sa threshold ng grave threats na sinasabi sa ating konstitusyon. At ito yung binabanggit niya na standard na ginagamit din ng United States Secret Service. Opo. Na kung ang isang tao ay nagbanta ng ganong kapubliko at sa ganong klaseng paraan. Attorney Barry? At yes. Okay, go ahead. At lumalabas na merong kakayahan na gawin ito, ay tinetake na ito seriously
as an active threat ng Secret Service at sabi niya yan din ang pamantayan na sinusunod natin. Kaya doon pa lang, kahit wala pang kaso, maaari na makonsider na ito ay tumatawid sa betrayal of public trust sa ilalim ng ating konstitusyon. Pero binring up rin kanina nung defense na bakit daw may betrayal of ano raw masasabi niya doon sa latest survey na mataas naman daw ang public trust ni VP Sara. At naniniwala ba siyang betrayal of public trust yun? Dahil mataas naman daw ang public trust ratings ng VP. Tingin ko nagpapakit na lang si Atty. Binluan doon. Unang-una, hindi naman niya pinresent yung actual na survey na At saka yung date, walang date. Yung date. So, kumbaga, hindi naman pwedeng batay sa opinion lang niya at naglabas siya ng isang slide, yun na yung ating batayan. Isa yon. Pangalawa, abogado naman siya. Alam naman niya na ang betrayal of public trust bilang batayan para sa impeachment ay iba sa trust rating sa survey. Naku naman, feeling ko medyo konting pakit yon sa parte ni Atty. Binluan at baka sa kanyang ginawang yon ang kausap niya hindi na yung mga senator judges kundi nagpe-play na siya para sa kanilang public supporters sa kanyang public audience kasi malinaw walang relevance yung tanong na yon at ito ay para lang makapuntos para sa social media. Ayan, talagang exciting yung mga nangyayari ngayon at abangan pa natin kasi ngayon dapat may yung mga senator judges ang nagtatanong pero parang nag-break Anyway, abangan po natin yung mga iba pang mangyayari ngayon hanggang sa mga susunod na araw. Maraming salamat po sa panahon ninyo, Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi po. Anytime, Miss Tina. Mabuhay kayo.